sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang Alright, praise the Lord. Isang mabiyaya at mapagpala at maulan na umaga po sa lahat ng ating mga kapatid. Welcome back again sa ating po live streaming programa. Praise God. Mukhang ang ating panahon ngayon ay hindi po natin matingala. Maulan, no? At nga pala mga kapatid, babati muna tayo ng isang maligayang Pasko po sa lahat ng ating mga kapatid. Alam naman po ninyo kapag pumapasok na po ang month sa September. Unang araw ng September mga kapatid. Kaya sa Pilipinas, Pasko na po. Kaya Merry Christmas sa lahat ng ating mga kapatid. Muli naririto ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena. Sa inyo po ay maghahayag muli at maghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo mga kapatid. Halina po kayo at muli po nating sama-samang paglingkuran at pag-aralan at pagnilayan ang mga banal na salita ng Diyos. At umasa po kayo na sa araw na ito ay mayroon pong pagpapala at mayroon pong magandang mangyayari sa ating buhay, sapagkat ang kanyang mga salita ay buhay at makapangyarihan. Lagi po itong nagtataglay ng mga tanda-himala at kababalaghan. Praise God! Alam nyo, kahapon lang po kami nagkaroon ng internet. Hindi ko po alam dito sa Sky Cable. Imagine mga kapatid, wala pong buwan na hindi po kami nawawalan ng internet. Pero pagdating ng bayaran kompleto, hindi man lamang ho nagkakaroon ng tinatawag na discount. Yung pong biro nyo, 4 na araw. Linggo-linggo nagkakaroon kami ng problema sa internet. Ewan ko ba rito sa Sky Cable? Praise God, hallelujah, purihin ang Diyos na buhay. Ganun pa man, muli naririto ang inyong
programa mga kapatid at sama-sama tayong muli mag-aaral ng kanyang mga salita. Na-miss ko po ang bawat isa sa atin ha. Praise God, hallelujah. Bueno, ibahagi na po natin ang ating gawain at ngayon po ang ating pong pag-aaralan ay kung paano po natin aalamin o malalaman po mga kapatid ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay ha. Praise God. Alam nyo na ba ano ang plano ng Diyos sa inyong buhay mga kapatid? Pwede ba kayong mag-comment kung ano ang alam nyong plano nilalayo ng Diyos sa inyong mga buhay? Please comment down below mga kapatid. Mangyari lamang makilahok po tayo sa ating pong talakayan ngayong araw na ito. Ibahagi po natin ang ating mga insight, ang ating pong mga saloobin upang sa gayon ay ating pong mabahagian yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kapatiran kung ano man po yung ninanais at nilalayo ng Diyos sa ating buhay. Paano po ba natin malalaman ano ba ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat mga anak niya? Praise God. Purihin ang Diyos na buhay. Glory to God. Pero bago po yan mga kapatid, tayo muna'y dumako sa ating pong pambungad na panalangin. Muli po nating anyayahan ang banal na Espiritu ng Diyos na tayong lahat ay pangunahan sa araw na ito. Saglit po tayong tumigil sa lahat ng ating mga ginagawa mga kapatid at sumentro po tayo sa presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Maraming salamat po aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ito muli nabiyayaan po kami ng isang panibagong pagkakataon na ikaw ay aming mapaglingkuran. Ikaw ay aming po Panginoon Diyos na maluwalhati at maitaas sa aming kalagitnaan. At sa umagang ito Diyos, ang aming hiling at dalangin ay minsan pa'y pangunahan po ninyo kami, ang iyong banal na Espiritu ang siyang maghari at kumilos sa aming kalagitnaan upang ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, ay lubos na maunawaan ang mga kapahayagan at mensaheng aming tatanggapin bilang pagkaing espiritual na sa bawat isa sa amin ay magdudulot ng kalakasan, paglagot, pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Iyo pong pangunahan at pagpalain ang kabuuan po ng gawaing ito at inaangkin po namin, O Diyos, ang kapangyarihan mo sa aming buhay at sa araw nito Diyos muli itataas at dadakilain namin ang iyong makapangyarihang pangalan sa aming kalagitnaan. At minsan pa'y gamitin po ninyo ang bawat isa na amin pong maibahagi ang gawaing ito, maging instrumento po kami Panginoon sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. At ako na yung lingkod ay gamitin yung instrumento na siyang dadaluyan ng iyong mga salita upang sa gayon Ama ay aking pong lubos na maipahayag ng naayon sa iyong kalooban ang kabuuan ng gawaing ito. Salamat po Ama, ang lahat ng ito dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi lamang po ng Amen. Amen and Amen. Glory to God. Purihin ng Diyos. Amen. Sa ating mga kapatid, binabati natin ang isang mabiyaya at mapagpalang hapon ng ating mga kapatid mula po sa Alberta, Canada. Brother Max and Sister Memia Tapulaw, good afternoon or good evening sa inyo diyan sa Canada. At sa inyong mga kasama diyan, kina Diana, Donna at kay JR at maging kina Maxine at Mia ha. Praise God. At dito naman po sa Admiral, binabati natin Sister Ningneng and Brother Francis Ragasa, kay Prisian, kay Gohan, kay Luisa Gretz at Peya ha. Good morning. Good morning. Happy rainy days mga kapatid ha. At kay Brother Fred at Sister Lori Lopez at kay Angel, kay Jello at kay Sophie Amber.
naman po sa Ligals, Bacoor, Cavite, binabati natin Brother Lloyd sa Balcar, sa Dick Lloyd, Nebres, Alhamdulillah, Dalagon ng Diyos, Second Nunay, Zamalaikum, kina Lloyda, kina LA, at ganun din kay Liza, kay EJ, at kay Judith at Adrian. Purihin ang Diyos. Happy viewing sa inyo mga kapatid, ha? Ano pa po sa TS Cruz Subdivision, binabati natin Mami Remy Soribio at kay Tatay Marino Soribio at kay Kagawad Obet Soribio. Good morning sa inyo diyan, kay Diana, ha? At ganun din sa inyong mga apo na sina Heart at Bob. From Toronto, Canada, binabati natin si Sir Marilu and Brother Israel Quinto. Good afternoon. At kay Chelsea, gayon din sa inyong kapatid na Sister Rosemary and Brother Gilbert de la Cruz at kina Daryl at Casey. Praise God ng Toronto, Canada. Matagal-tagal tayong nawala sa ere, kaya ibahagi po natin at share po natin ang ating gawain sa ating mga kapatid. Baka hindi nila alam na naka-live streaming na uli si Pastor Manny, ha? At sa Ligals, Bacoor, Cavite pa rin, binabati natin si Sir Remy Diaz. Good morning at kay Reg. At ganun din po kina Jonah Ivy at kay Rayhan. Nanay Lady Ignacio, good morning. At ganun din kay Sister Lorna Gonzalez. Purihin ang Diyos. Happy viewing kay Maria Teresa Mina. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Glory to God. Okay, September 1, lalabas na o lumabas na. Kanina pa si Jose Marichan. Hallelujah. Naman po sa Cavite City, binabati natin ang isang mabiyat mapagpalang umaga, Teacher Riza Cayetano Valdez at kay Totoy Valdez at sa inyong buong sambahayan, Praise God, hallelujah. At mula naman po sa Pandibulacan, binabati natin si Sister Rose Avila at ang kanyang asawa at mga anak at gayon na rin kina Kuya Rolly at Nanay Minda Kawalan, kina Ruby at Apple. Good morning sa iyo, Cherry. Hallelujah. Win-win ba? Win-win. At mula na po sa Doña Josepa Subdivision, binabati natin si Sir Rose and Brother Romy Tasipit. Good morning sa inyong mag-asawa at kay Ruru, At ganoon din kay Argerek Leo, good morning mula po naman sa Pag-ibig Homes Talon 4 Las Piñas, Praise God. Binabati natin Argerek Leo and Sister Nene Lourdes Rosas. Hallelujah. Good morning kay Delia Macalino Balingit. Isang mabiyaya at mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyo kapatid at sa inyong buong sambahayan. Welcome po sa ating pong gawain, Wala po Dasmariñas, Cavite. Binabati natin Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Good morning, Sister Ana. At gayon din sa iyong mga anak na sina Rihanna, TJ at Nico. Di malaman ang gagawin. Naisip lang. Tayo po'y magpapasimula na sa ating pong paksang pag-uusapan ngayong umagang ito kung paano po natin aalamin o paano natin malalaman ang magandang plano ng Diyos para sa ating mga buhay. Praise God. Sa napakatagal ng panahon na ako po ay naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, halos 4 na dekada na po
ako po ay nakatuklas ng mga mahalagang susi sa pag-alam sa kalooban ng Diyos. At ito po ang nais ko pong ibahagi sa inyo. Yan po yung ating tekstong babasahin, Sister Ningning. Praise God. Hallelujah. Mula po sa Jeremias 29:11. Yan o. Isinare na sa atin ni Sister Ning yung ating pong teksto na ating pong babaksahin, mga kapatid. Ganito po ang sinasabi sa atin sa English. Babasahin po natin yung sinare ni Sister Ning. For I know the plans I have for you, not to harm you, but to prosper you, plans to give you hope and future. Sa Tagalog po, ganito ang sinasabi. Sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Oh, hallelujah! Napakagandang plano. Yan po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, na maisakatuparan niya sa lahat ng mga sa Kanya ay maglilingkod, sa lahat ng sa Kanya ay susunod, sa lahat ng sa Kanya ay mananalig at sasampalataya. Kaya kung nais pong malaman kung ano po ang mga planuhing ito ng ating Panginoon para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin, mabuting malaman po natin kung paano natin aalamin. Paano mo ba aalamin at paano mo malalaman ang napakagandang plano ng Diyos sa inyong buhay? Kung kayo po ay may nalalamang mga nais ninyong ibahagi ngayong umagang ito, makilahok, makisama, makipag-engage sa ating pong talakayan ngayong araw na ito. So, ngayong umagang ito, mga kapatid, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang ilang mga susi sa pag-alam ng plano ng Diyos sa ating mga buhay. Nakahanda na po ba kayo? Ang inyong mga panulat, ang inyong mga papel, notebook, lalong-lalo na po ang salita ng Diyos at maging ang ating mga puso na siyang sisidlan ng mga salita ng Diyos. Ito po yung karapat-dapat na paglalagyan natin ng kanyang mga salita, no? Yung ating puso, yan po mga kapatid, sapagkat yung puso natin, mga kapatid, kapag yan ay ating pong pinunan ng kanyang mga salita, bawat bubukal sa iyong mga bibig at sa iyong mga labi ay pawang buhay, buhay at pagpapala. Kung maalala po ninyo, no, na sinasabi po ng Kawikaan 4, mga kapatid, ay napakalinaw po na sinasabi rito kung gaano kaimportante at gaano kahalaga na ang mga salita ng Diyos ay ating pong ikinikiling ang ating mga pandinig sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Alam nyo ba na ganito po ang sinabi sa 20 hanggang 23? Ano po ang sabi rito? Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi, huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Bakit po? Sapagkat pagkat ito'y kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusog at kagalingan ng katawan, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Malinaw yan, Kaya nga dito natin dapat ilagay ang anumang mga pag-aaral na ginagawa po natin. Ito'y pagyayamanin natin sa ating mga puso. Kung nais po natin maranasan ang napakagandang plano ng Diyos sa ating buhay, sabi po rito, ang unang-unang susi para malaman mo raw po ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, kailangan mo munang lumakad na kasama ng Diyos. Yes, mga kapatid. At para sa mga nagsisimula, kapatid, no? Kung interesado kang malaman, gusto mong malaman at interesado ka na alamin ang plano ng Diyos para sa iyong buhay,
Unang-una, dapat kang matutong lumakad na kasama ng Diyos. Anong ibig sabihin nito, kapatid? Kailangan mong bumuo ng isang relasyon sa Kanya. Yes. Bakit po? Alam niyo mga kapatid, tanda po natin, ang Kristyanismo ay tungkol sa relasyon, sa halip na relihiyon lamang. Mga kapatid, yan po ang katotohanan. Christianity is all about relationship, not only religion, not just a religion, but it is a relationship. Yan po ang buhay Kristiyano. Mga kapatid, kasi marami sa atin, ang alam lang nila tungkol sa Kristiyano ay para bagang ito ay relihiyon. Kaya kung tinatanong ang maraming tao, ano ba ang relihiyon mo, ano ba ang sekta mo, ano ba ang denominasyon mo, puro yun ang katanungang maririnig po natin na inaalam ng maraming mga tao sa bawat isa sa atin. Hindi yung, ano ba, kumusta na ang iyong relasyon sa Diyos? Gaano na ba kalawak ang iyong relasyon sa Diyos? Gaano na ba kalalim ang iyong relasyon sa Diyos? Tandaan niyo, Christianity is all about relationship rather than religion, mga kapatid. Kaya anong dapat gawin? Dapat mong linangin, paunlarin ang iyong kaugnayan sa Diyos. Yes. Sa paanong paraan? Dapat mo palaging hangarin na makilala siya. At hindi lamang maghanap ng malalaman, hindi lamang maghanap na malaman ang tungkol sa Kanya. Hindi po ganun, mga kapatid. Kailangan mong makilala siya, hindi lamang maghanap ng malalaman tungkol sa Diyos. Kilalanin mo siya ng personal sa iyong buhay. Kailangan mong malinang ang iyong relasyon sa pinakamahusay na paraan. Sa paanong paraan mo lilinangin ang iyong relasyon sa Diyos, kapatid? Sa pamamagitan ng paggugugol natin ng oras sa Kanyang mga salita. Ito ang isa sa mga paraan. Paano natin pauunlarin, paano natin lilinangin, paano tayo bubuo ng matibay na ugnayan sa Diyos? Gumugol ka ng sapat na panahon at oras sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Alam nyo, yan po ang nagpapatibay sa relasyon ng tao. Yung pag-uusap nila ng madalas, doon tumitibay, doon tumatatag ang kanilang mga relasyon sa isa't isa. Likewise, sa ating Panginoong Diyos, yun din po ang sapat na paraan para malinang po natin, mapaunlad natin ang ating relasyon sa Diyos, ay kailangan mong gumugol sa Kanya, sa Kanyang mga salita. At hindi lang yun, maglaan ka ng oras sa pagdarasal o sa pananalangin, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Dahil, gaya po ng palagi kong sinasabi, kapag tayo'y gumugugol ng oras sa Kanyang mga salita, praise God, doon natin nababatid na ang Diyos ay nangungusap sa atin. Sabi ni Sister Ningning, bumabad sa presensya ng Diyos. Yes, isa rin yan sa paraan. At kapag tayo nananalangin, tayo naman ang nagsasalita para sa Diyos. Praise God. So, mga kapatid, kung may pagkakataon, maaari tayong lumahok sa mga pag-aaral ng Kanyang salita sa ating mga kinabibilangang iglesia at maliliit na grupo. Ayan, tulad ng ginagawa ng mga kabataan ngayon, meron silang maliliit na grupo, may mga team-team sila. Nagbubukod-bukod sila at nag-aaral ng Kanyang mga salita. Gayon din ang mga kananayan ng sa Diyos walang imposible. Kaya kung hinahanap mo ang disiplinang ito sa iyong buhay, sisimulan ng Diyos ang mga unang hakbang upang ihayag ang Kanyang plano sa iyo. Amen? Tandaan natin, sinabi po ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, Trust in the Lord with all thine heart,
Lean not unto your own understanding, in all thy ways acknowledge God, and He shall direct thy paths. God will direct your paths kapag kasama mo siyang lumalakad. Hindi ka nag-iisa sa iyong lakad. Hindi mo sinosolo ang iyong lakad, kundi sa bawat lakad mo, kasama mo ang Diyos. Sa bawat pangarap mo, kasama mo ang Diyos. Sa bawat plano mo, kasama mo ang Diyos. Siya ang sayo ay gumagabay. Siya ang sayo ay nangunguna. Siya ang sayo ay nagbibigay ng tuwid na landas upang ikaw ay magtagumpay sa iyong buhay. So, yan po mga kapatid, unang hakbang pa lamang yan para sa pag-alam ng plano sa ating buhay. Kailangan palagi mong kasamang lumalakad ang Diyos sa iyong buhay. At paano natin ito magagawa mga kapatid? Sabi nga dito, kinakailangan po natin linangin ang ating ugnayan sa Diyos. Bumuo ka ng isang matibay, matatag na pakikipagrelasyon sa Kanya. Amen, mga kapatid? Tama po ba mga kapatid? O may tama tayo? Hallelujah. Alright, praise God. Ikalawa kapatid, na susi para ating maalaman o malaman po natin ang napakagandang plano ng Diyos sa ating buhay, kailangan pong isuko natin ang ating kalooban sa Diyos. Amen? Maraming beses kasi kapag sinasabi natin hinahanap natin ang kalooban ng Diyos, ang talagang gusto nating sabihin sa Diyos ay, okay, Panginoon, naririto yung mga plano kong nais gawin, pero ang kailangan lang ay i-rubber stamp ito ni Lord, no? Pero dapat ninyong malaman mga kapatid na ito ay hindi talagang epektibo sa paghahanap ng kanyang tunay na kalooban. Yung ibibigay mo, gusto mong hanapin ng kalooban ng Diyos, at ibibigay mo, naririto yung plano ko, Panginoon, kung ito ba'y approve sa iyo, praise God, hallelujah, hindi po ito epektibo bago simulan ng Diyos na ihayag ang kanyang kalooban sa iyo kapatid. Dapat ka munang maging nakatuon sa paggawa ng anumang nais niyang gawin mo. Yes. Hallelujah. Malamang na mabagal ang Diyos na ipakita sa iyo ang kanyang plano kung alam niya na malamang na hindi mo gagawin yung planong iyon, kapatid. Praise God. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, yung bang maging handa tayo na ibigay sa Kanya yung ating buong kalooban. Kaya nga, di ba sinasabi ng Romeo 12:1-2? Anong sabi doon? Praise God. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye offer yourself as a living holy, sinasabi ron, ialay ninyo ang inyong mga sarili. Ako'y namamanik sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa kanyang harapan, na siyang karampatang pagsamba ng bawat isa sa atin. At huwag na tayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi mag-iba na tayo ng ating mga pag-iisip upang malaman daw natin sabi rito, no? Basahin natin ng ating pong malaman na ang buong sinasabi po ng aklat ng Roma 12:1-2. Ang sabi po rito kapatid, sinasabi rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya.
Ano daw po mga kapatid? Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos kung iaalay natin, ibibigay natin ang ating buong buhay sa Diyos? Ibig sabihin yung ating kalooban, kapatid. Hallelujah! Pag-aalay ng ating sarili. Yes! Praise God! Hindi baga ang ating Panginoon ay handang mamatay para sa atin? Tama po ba? Hallelujah! Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buong buhay. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya hindi ba dapat maging handa din tayong mabuhay para sa Kanya? Yes. Kapag tayo ay sumuko sa Kanya, iyon ay kapag siya ay talagang nagsisimulang idirekta ang ating mga hakbang, mga kapatid. Kaya isuko mo mula sa mga oras na ito, kapatid, mula sa araw na ito, isuko mo ang iyong kalooban sa Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang maghari sa iyong buhay, hindi na ikaw. Lahat ng gagawin mo, lahat ng pinaplano mo, mga kapatid. Diba sinasabi, huwag kayong aayon sa takbo ng mundong ito. Kundi, sabi rito, ibigay natin ang ating sarili sa Kanya. Para ikamalaman ninyo kung ano talaga ang magandang plano at kalooban ng Diyos sa inyong buhay. Kung minsan kasi, mga kapatid, limitado ang ibinibigay natin sa Diyos, hindi buo. Kung minsan nga, isang araw na nga lang para sa loob ng isang linggong ibibigay mo sa Diyos, kung minsan nga, hindi pa natin maibigay sa Diyos. Diba? Hindi mo pa maibigay sa Diyos yung araw ng linggo. Samantalang ang pakiusap ng Diyos, buo kapatid. Ialay ninyo ang inyong sarili. Pero anong ginagawa ng karamihan sa mga Kristiyano? Araw na lang ng linggo ang ibibigay. Hindi pa maibigay sa Diyos. Ipinagpapalit pa kung saan. Pero sinasabi nila na, Lord, gusto ko na nasundin ang iyong kalooban. Pero ano nangyayari? Mga kapatid, isipin natin yan mga kapatid. So hindi mo malalaman ang magandang plano ng Diyos sa iyong buhay unless na isuko mo ang iyong kalooban sa Diyos. Hallelujah. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan po muna natin si Lord. Hallelujah. Glory to God. Alright, isang mabiyay at mapagpalang umaga kay MC Betchay. Good morning at gayon din kay Sister Ellie Bembiyahe ng Madrigal Compound. At mula naman po sa Canada, binabati rin natin ang isang mabiyay at mapagpalang gabi si kapatid na Salud Kahala at ang kanyang kabiyak na asawa na si Brother Rodel at ang kanilang mga anak na si Kathleen at Kelsey Kahala. Sabi ni Sister Rosemary, surrender ourselves to God. Surrender ourselves to God. Praise God. Amen to that. At ganun din kay Sister Elena de los Santos at Brother Eric de los Santos at sa inyong mga anak. At kay Sister Lisa Domingo ng Las Piñas. Good morning Sister Lisa, kina Bobby, Jonathan at kay Rosel. At mula naman po sa TS Cruz Subdivision, binabati rin natin ng isang mabit mapagpalang gabi, Sister Marlene Soribio. At kina Elaine Elike at Jelay at kay Arnold at kay Sister Lynn Kalinawan Primero. At mula naman po sa Taiwan, binabati natin Sister Poy Poro Reyes. Good morning sa iyong employer at sa iyong pasyente at sa iyong pamilya na nasa Nueva Ecija. Isang mabiyat mapagpalang umaga rin kay Sister Lynn at Sam Andre Primero. Amen? Okay, surrender ourselves to God, sabi ni Sister Rose. So, paano mo isusuko ang iyong buong buhay? Ibig sabihin yan, kapatid,
Pag isinuko mo ang iyong buong buhay sa Diyos, hindi na ikaw ang dapat pang masunod. Si Lord na. Amen? Yun po mga kapatid. Kailangan maghari siya sa iyong buong buhay. Huwag mong lilimitahan ang Diyos na pagharian ka sa iyong buhay. Nakasuko na lahat ng kalooban mo sa Diyos. Yan pa naman ang panalangin pong itinuro sa atin. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya lang, isang malungkot na bahagi sa atin, tila baga parang hindi naman naisusuko natin ang ating buong buhay sa Diyos. Marami pa tayong itinatanggi na ibigay sa Diyos. Kapatid, baka naman hanggang ngayon hindi mo pa naibibigay ang iyong pagpapatawad sa iyong kapwa. Baka naman hanggang ngayon ay hindi mo pa naibibigay na isusuko sa Diyos yung iyong mga kainan, yung iyong kabuhayan, yung iyong pananalapi o anumang mga bagay na doon mo inuubos ang iyong panahon at oras. Ayaw mong pangunahan ka ni Lord. Praise God. Hallelujah. Amen. Ikatlo, siyempre, hindi lang basta isusuko mo ang iyong kalooban. Gaya po ng aking nabanggit, marami sa atin ang nag-hold back. Praise God. Na para bagang hindi nila magawa. Kaya bilang ikatlo, sinasabi rito, sundin ang alam mo ng kalooban ng Diyos. Ano bang kalooban ng Diyos? Ano ba yung alam mo ng kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Maraming tao na tila gustong malaman kung ano ang plano ng Diyos para sa kanilang buhay. Pero hindi pinapansin ang katotohanan na 98% ng kanyang kalooban ay inilalarawan ng mabuti sa pamamagitan ng kanyang salita. Diba? Mga kapatid, napakalino ng Diyos tungkol sa maraming aspeto ng kanyang kalooban. Halimbawa, malinaw na kanyang plano na tayo umiwas sa mga immoralidad, umiwas sa gawa ng mga laman. Sabi nga ng unang Tesalonica 4:3, ganito ang mababasa po natin, Praise God. Hallelujah. Ano ang binabanggit dito sa talatang ito? Pakinggan ninyo. Kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Ang linaw, kapatid. Lumayo, umiwas. Praise God. Dahil kung hindi natin susundin ang mga bagay na malinaw na ipinapakita sa atin ng Diyos na kanyang kalooban, bakit natin iisipin na maghahayag pa siya ng anumang karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang plano para sa ating buhay? Kung ang pagsunod lamang sa kanya, kung hindi naman natin magawang sundin ang malinaw na ipinapakita niya sa atin. Sabi niya, magpakabanal kayo. So, sa pagsunod, ito ang isang mahalagang unang hakbang, kapatid. Sundin ang alam mo ng plano ng Diyos. At napakalinaw yan sa kanyang mga salita, yung alam na natin na plano ng Diyos, gaya ng ibinabahagi ni Brother Max, sabi rito sa Mateo 6:33, unahin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen ba, kapatid? Hallelujah! Yan ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na alam natin na nais ng Diyos na tayo palagi ay mamuhay sa katuwiran at sa kabanalan. Kung minsan, alam mo na, hindi mo pa masunod. Ngayon, gusto mo pang malaman ang iba pang mga detalye ng kanyang plano kung doon pa lamang
sa mga alam mo ng kalooban ng Diyos na dapat nating sundin, hindi natin magawa. Paano pa ipapaalam ng Diyos ang kanyang magandang plano para sa atin? Yung ngang hindi natin masunod-sunod na alam na natin kalooban ng Diyos, hindi pa natin masunod, mga kapatid. So aasa pa ba tayo na ipaalam ng Diyos ang kanyang magandang plano para sa atin? Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Good morning mula sa Pandangan, Manila kay Sister Lorna May Herrera. Isang mabiyay at mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, ha? Praise God. Hallelujah. Alright? Yung po ang ikatlo, kapatid. At ganun din kay kapatid na Ann Arevalo. At sa iyong buong pamilya, Sister Ann Arevalo, good morning, ha? Ikaapat, ha? Okay? Ikaapat, humingi tayo sa Diyos ng tinatawag na makadiyos na input. Makadiyos na input. Yung pong kanyang karunungan at kaalaman, humingi tayo sa Diyos ng mga payong makadiyos, kapatid. Isang mahalagang bahagi sa paghahanap ng kalooban ng Diyos ay ang paghingi ng mga payo, paghingi ng mga tinatawag na sa mga makadiyos, yung pong may mga kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, katulad po namin nila Pastor Tony. Praise God. Na meron tayong mga tagapayo na may kaalaman tungkol sa Diyos. Praise God. No? Mga at least siguro meron kang mga taong magpapayo sa iyo na 3, 4 o 5. Mas maganda nga yung marami, no? Praise God. Yung marami kang kakilala, kapatid, na maaari mong hinga ng payo. Huwag kang basta-basta susugod. Huwag mo basta-basta gagawin ng isang bagay na hindi mo inihihingi ng payo. Na pagdating sa huli, pagsisisihan mo. Praise God. Mahalagang piliin mo mabuti yung mga taong magbibigay sa iyo, yung mga taong makadiyos na magbibigay sa iyo ng magandang payo. Piliin mong palibutan ng iyong sarili ng mga makadiyos na mga payo. Magiging instrumento sila sa pagtulong sa iyo na maunawaan ang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Sa akin po, maraming lumalapit at humihingi po ng payo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Pero kung papaligiran mo lamang ang iyong sarili ng mga taong malayo sa Diyos, praise God, anong mangyayari? Praise God. Imbis na matuto ka, baka hindi mo pa makuha yung pinakamahusay para sa iyong buhay. Tandaan natin, sinasabi ng Kawikaan 11:14. Anong sabi ron? Kung saan walang payo, ang bayan ay nabubuwal. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Di ba? Kaya nga, yung mga tao na nagpapakasal, yung magpapakasal, kumuha sila ng mga ninong at ninang. Pero kung kukuha ka ng mga ninong at ninang para sa iyong kasal, siguraduhin mo na ito'y magbibigay ng magandang payo. Kung ano yung maiaambag sa iyong payo tungkol sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Hindi yung kaya mo siya kinuha dahil malaking matutulong sa iyong pinansyal. O, di ba? May mga ganun eh. Maging sa mga anak na kumukuha ng mga ninong at ninang, kaya kinuha dahil kasama sa trabaho, dahil ganito, ganyan, marami ano. Pero dapat una sana isinasaalang-alang natin sa pagkuha natin ng mga ninong at ninang, yung meron silang maipapayo para naman maging matatag ang inyong magiging pagsasama at maging maganda ang paglaki ng inyong mga anak. Praise God, hallelujah. Hindi yung basta pupulot ka ng mga ninong at ninang
sa kung anong kadahilanan na hindi naman sila makapagbibigay ng magandang payo. Kaya sila nandiyan para payuhan, maging tagapayo. Dahil sila'y nakaranas na ng inyong bagong sisimulang buhay. Di ba? At isa sa mga idinisenyo ng Panginoon na makatutulong sa ating ng malaki, simbahan. Hinihikayat tayong pumunta palagi sa church tuwing araw ng linggo. Amen? Praise God. Kung mas isasama mo ang iyong sarili sa isang komunidad ng mga mananampalataya, mas malaki ang iyong pagkakataon na makahanap ka ng mga makadiyos na lalaki at babae na makatutulong sa iyo na maunawaan ang kalooban ng Diyos, kapatid. Kaya tandaan, kapatid, maglagay tayo, palibutan natin ang ating mga sarili ng makadiyos na mga tagapayo. Kapatid, kung gusto mong lubos na maunawaan ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Hallelujah. Amen and amen. Sa problema'y humarang para mawala itong katapusan. Kung sino-sino na aking nilapitan, hindi inaasahan, di So yun po mga kapatid, ang ikaapat na susi. Balikan natin, ano ba yung unang susi? Ang unang susi para malaman ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay, lumakad tayo na kasama ng Diyos. Lumakad kasama ng Diyos. Ikalawa, isuko natin ang ating kalooban sa Diyos, sapagkat hanggat ang iyong kalooban ang siyang nagahari sa iyo, hindi mo malalaman ang napakagandang plano ng Diyos sa iyong buhay. Ikatlo, hindi sapat na isusuko mo lang ang iyong plano sa Diyos, kundi sundin ang alam mo ng kalooban ng Diyos. Yun po. Hindi sapat na isusuko natin ang ating kalooban, kundi sumunod din tayo sa kung ano yung alam na natin na kalooban ng Diyos. At ikaapat, kapatid, humingi tayo ng mga makadiyos na input mula sa mga makadiyos na tao. Praise God. Huwag tayong hihingi ng kung kani-kaninong payo, mga kapatid, na ang payo ay hindi natin ikatitibay, ikatatatag. Maganda na palibutan ang sarili ng mga taong makadiyos, at isa sa mga inilagay ng Diyos diyan ay ang simbahan. Kaya huwag tayong magkakaroon ng mga paglimot at pagliban sa ating mga churches. Sumama kayo, mag-involve kayo, i-involve ninyo ang inyong mga sarili sa mga gawain ng Diyos. Tulad po ng Women's Devotion Monthly, yung mga kabataan dyan na nais ninyo na ang inyong mga anak ay mailayo sa masamang impluensya ng mundong ito. Praise God. Hallelujah. Hayaan ninyong sila'y linangin natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita ng Diyos. Amen po ba? Ikalima, at dito po tayo saglit na titigil, mga kapatid. Bigyan natin ng pansin kung paano tayo kung baga lihim na gagamitin ng Diyos. Kung paano ka kung baga paano mo, kung baga ito po sabi rito, no? Ako at ikaw, tayong lahat nilikha tayo ng Diyos upang gampanan ang isang tiyak na tungkulin sa mundong ito. So,
bigyan mo ng pansin kung paano ka gagamitin ng Diyos. Kung paano kanya gagamitin instrumento para sa kanyang kaharian. Kasi walang ibang makakamit ng lubos kung ano ang sadyang nilikha ng Diyos para gawin natin. Praise God. Sabi nga ni Pedro doon sa kanyang sulat sa unang Pedro 4:10. Pakinggan po natin. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng isang kaloob, maglingkod kayo sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng sari-saring biyaya ng Diyos. Tumanggap ng isang kaloob bawat isa sa atin. Walang hindi tumanggap, lahat tayo tumanggap tayo, kapatid. Lahat tayo pinagkakatiwalaan ng Diyos ng kanyang biyaya. So pinagkaloob ng Diyos ang bawat isa sa atin na magsagawa ng isang espesyal na misyon kung saan tayo lamang nilikha. Kaya kapag hinahangad mong tuklasin ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay, kapatid, bigyan mong pansin kung paano kanya ipinagkaloob. Ang kanyang plano para sa iyo palaging direktang nauugnay sa mga kaloob na ipinagkakaloob niya sa atin. Praise God. Kaya ang magandang balita ay automatiko kang magiging magaling sa anumang ipinagagawa niya sa iyo. Tuklasin mo, kapatid, ano ba yung kaloob ng Diyos sa akin? Saan ba ako gagamitin ng Diyos? Tuklasin mo yon, kapatid. Hindi maaring wala kang kaloob, wala kang gift. Meron kang gift, kapatid. Amen? Sadya yan na inilagay ng Diyos para gamitin mo. Hallelujah. Kung meron kang, sabi ni Ningning, magpagamit po sa Diyos. Kaya tuklasin mo, saan ba ako gagamitin ng Diyos? At maraming kaparaanan na pwede kang gamitin ng Diyos, kapatid. Praise the Lord. Ang kailangan lang tuklasin mo. Bigyan mo ng pansin. Maaring hindi mo palang napapansin. Pero kapag ka ikaw ay palagi ang nasa church, palagi ang kang nagsisimba, palagi kang nananalangin, palagi kang nakikinig, palagi kang nag-aaral ng kanyang salita, matutuklasan mo kung ano yung talento mo, kung ano yung gifts sa iyo ni Lord. At doon kanya gagamitin, kapatid. Yes. Hallelujah. Tandaan ninyo ang Diyos, sinasabi ng Efeso 2, praise God, sinasabi rito, mula po sa talatang 8, di ba? Sinasabi rito na sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, hindi ito bunga ng iyong gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ng sinuman sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ng ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una paman. So yun yung plano ng Diyos. Gamitin tayo sa paggawa ng mabuti. Kaya nga, kailangan mo mabigyang pansin. Pwede ka ba namang gamitin ng Diyos kung hindi ka niya sasandatahan ng isang talento, ng isang kaloob? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya ngayong umagang ito, kapatid, dito tayo saglit natitigil. Bukas ipagpapatuloy po natin ito sa ating pangsabadong edisyon. Mga kapatid, kung paano natin malalaman ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya huwag kayong liliban bukas, kapatid, na praise God. Purihin ang Diyos. So tayo po muna idadako po sa ating pong
mga kahilingan ngayong araw na ito. Ha? Praise God. So, pwede na po ninyong ipadala ang inyo pong mga prayer request. Bukas po, part 2 po tayo para po sa magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Sa bawat tingin, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katutunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahirap kung ikaw ay lalapit. Alright, natin natin sa panalangin ang ating mga kapatid, Pastor Frank Beato, at ganoon din po si Brother Gilbert Bambalan, Susie Belita, Totoy Valdez, Lito Topacio, Juan Carlo, Michael Prisha and Hartsack, Apo ng John Magana and family, Bong and Emmy Magana and family, Beans Magana and M. Manabat, Lydia Menrique Magana. Sama rin natin ang kahilingan po ni Sister LD Libay de Viaje para po sa Bienviaje family, Opresio family, Ocampo and De La Cruz family. Ha? Praise God. Sama rin natin Mami Carmelita Hartsack ng Bohol. Ha? Praise God. Hallelujah. Francis Painsan and family, Ginger Robles and family, Maria Teresa Painsan and family, Grace Painsan and family, at Agnes Canyasares and family, Lani Liwag and family, Marilyn Estonacto Foster, Marilu and Israel Quinto and family, at Rosemary and Gilbert de la Cruz and family, Chica and Edison Zobre Peña and family, Leo and Maria Santos and family, Diana and J.R. Caligdan and family. Nabasa ko na, nabanggit ko na po ang pangalan po ni Juan Carlo Balingit. Praise God, hallelujah. Okay, na brain stroke ito si Juan Carlo Balingit. Praise God, hallelujah. So sama rin natin sina Leo and Marian Santos and family, Diane and Jerry Caligdan family, Max and Lemia Tapulaw and family, Saludo Del Kathleen and Kelsey Kahala, Brother Arnold and Sister Angie Alfon and family, Lisa Domingo and family, at ganoon din po June Soribio and family, Marvin and May Soribio and family, at ganoon din po sina Mario and Marlene Soribio and family. Praise God. Sama rin natin sa ating panalangin Efremian Gerson Abia and family, Rowena Morgan Connor and Ret Merima, Remy Ropino, Rachel Roelio, Annabel, Amanda, Arian and Rodel Costales. At fast recovery po ni Al Pagtakan sa naging operation niya kahapon. Amen, Sister Cecil. Okay. Sama rin natin sa panalangin Annabel, Amanda, Arian and Rodel Costales, Mary Joy and Kit Mendoza and family, Dalena and Bardo family, Gonzales family, Mary Grace Omido and Ligas and family, Dan Omido and family, Emily Diaz and family, Architect Mayo and Sister Nene Rosas and family, Lloyd Neves and family, Ignacio family, Leben, Ruel, Rafael and family, Ali and Alvin Pangilinan and family, Lorna Gonzales and family. Sama rin natin Fred and Lori Lopez and family, at ganoon din po sina Flor Poro Reyes and family, Nene sa Pangila and family, Roman Rose Tasipit and family, Jennifer Labis Catoy and family, Chichi Yuson Atentito and family, Ma'am Guadalupe Labis and family, Sanggalang and Topacio family, Nanay Esther Pagtakan and family, Francis and Ragasa and family, Nap and Alice Durano and family, Cecil and Elias Gloria and family, Elena Eric de los Santos and family, Lim and Sam Andre Primero. Sama rin natin sina Shirley Gonzales Alpante, mayroon siyang manas sa paa at kamay dahil sa bukol niya sa breast. Alright, sama natin. At ang family Makutay, sama rin natin sa ating pong panalangin. Praise God, hallelujah. At sama rin po natin sa ating pong panalangin Ana Bulaag and family, Sene and Ray Iliascas Jr. and family, Elena Eric de los Santos and family, at Lynn and Sam Andre Primero, ganun din. Sama rin natin, Brother Baba Dendito and family, Ruden Liobi Palomares and family. Praise God. At sama rin natin ang Balingit family, at Betchay family, sama rin natin. MC Betchay and family, sama rin natin sa ating pong panalangin ngayong araw na ito. Praise God. At ganun din po, sama rin natin sa panalangin sina Shelo Martinez, Justin Canyasares, Moreniel Mark Macob,
at Edward and Isabel Cañazares, ganun din po sina Patricia Gedang, LA and Ethan Cabezas, ganun din po sina Mick Manansala, Albert Tolentino at June Painsan. Ha? Sama natin itong mga kabuhayan at negosyo ng ating mga kapatid. Ha? Yung pong buong kabuhayan at negosyo ng Cortez family ng Isabela, Bernadette Cortez and family, at ang kanyang mga negosyo, yung Queen Bee, praise God, at yung kanyang water refilling station. Sama rin natin Rosa's Kitchen, TPCN LLIC, at OC Jampson Diagnostic Clinic, NWorks Pest Control. Sama rin natin sa panalangin ng MCB, Coffee Shop, Treasure Burger, Republic Internet Service, Kayog GPS and Mobile Device Integrated Services, Chris Kit Enterprises, Veterans Motor Shop, praise God, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural Service ni Architect Leo, Bookkeeping Business ni Lilian Albit Pangilinan, at car rental service natin Brother Lloyd, at mga house rental ni Nanay Letty Lorin, Lisa Domingo, Remy Mendoza. Sama rin natin sa panalangin itong nalalapit na barangay at SK election na maging mapayapa at maging kumbaga ay maging maayos, mga mananampalataya at mga kapatira natin ang magsisambo sa election na ito. Sila pagpalain ng Diyos sa kanilang paglilingkod hindi lamang sa Diyos kundi maging sa ating bayan. Praise God. Tulad po ni Brother Obet na tatakbo pong kagawad ng diyan po sa may TS Cruz, Brother Obet Sorillo, yung Chairman Emeritus ng Team Bro. Praise God. At yung kanyang pamangkin na si Kim Clarence, natatakbo namang SK Chairman ng TS Cruz Subdivision. Bilang Diyos, so mga kapatid natin na meron pang kahilingan, pwede po ninyong ihabol habang ako po yung nagpe-pray, pwede ko pong mabanggit siya. So tayo po yung manalangin mga kapatid. Salamat po aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong mga salita na naghayag ng iyong magandang kalooban at magandang plano para sa atin. Gaya po ng aming binasa, Panginoon Diyos, mula sa iyong mga salita na ang iyong magandang plano ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya naman, pinangahawakan po namin ang napakagandang plano ito para sa buhay ng bawat nananalig at sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan. Diyos, iyo pong narinig ang lahat ng mga kahilingan ng iyong mga anak. Mga pangalang binanggit at binasa ko po sa prayer request ngayong araw na ito. At ako po ay lubusang nananalig at sumasampalataya na ikaw ang Diyos na umaabot at tumutugon sa aming mga panalangin. Kaya naman sa mga oras na ito, Ama, ang iyong lingkod ay buong pusong nananalig at sumasampalataya na ikaw ang Diyos na magbabangon sa kanila mula sa mga paligid karamdaman. Mga karamdamang tila baga, Panginoon, ay napaka-imposible ng dumaling, subalit sa iyo ay walang imposible. Kaya sa mga sandaling ito, Ama, ginagamit ko po ang kapangyarihan, inaangkin ko ang iyong mga pangako mula sa iyong mga salita na isinubo mo upang pagalingin ang lahat ng aming mga sakit at karamdaman. At sa iyong pangalan, Panginoon, sinasaway namin ang lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang spirito ng COVID-19, ang spirito ng cancer, ang spirito, Panginoon, ng sakit sa puso, spirito, Panginoon, ng diabetes, spirito, Panginoon Diyos, ng daya ng pagdadialysis, yung paralysis, Panginoon, Lord, yung mga stroke ngayong umaga nito, Ama, sa pangalan mo, aking inaangkin ang kanilang mga kagalingan ngayong araw na ito, Diyos, para po kay Juan Carlo Baling, Panginoon, nawa o Diyos ay
manauli ang kanyang laging lakas katulad po ni Brother Lito, O God, at gayon din po kay Pastor Frank Diago, Panginoon, na mga na-stroke, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin, Panginoon, na muli mong bibigyan ng magandang daloy ang dugo sa kanilang mga ugat. Aalisin mo ang lahat ng para, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, Ama. Inaangkin namin ang makalangit na himala para po sa aming mga kapatid na ito. Pinadalangin ko rin po ang kahilingan po ng aming kapatid para po sa kahilingan po ni Sister Lorna na kay Shirley Gonzalez Alpante na dumadaan, Panginoon, sa breast cancer. Oh God, may bukol siya sa breast right now. In the name of Jesus, lusawin po ninyo ito, Panginoon Diyos. At ngayong umagang ito, Ama, ako, ngayong lingkod ay nananalig na meron kami Diyos na himala. Diyos na hindi nagbabago siyang kahapon, ngayon at magpakailanman. Pagpalain ninyo, Panginoon, ang matagumpay na operasyon at dalangin namin ang mabilisang recovery at pagtakhan, Panginoon Diyos. At ngayong oras nito, Ama, pagpalain niyo rin po, Ama, ang lahat ng iyong mga anak na nagsisipagdaos ng kanilang kaarawan, ng kanilang mga anibersaryo, Ama, at patuloy nawang dumawit pa ang kanilang buhay ng marami pang taon na puno ng kalakasan at kalusugan. Gayon din po, Panginoon, itong mga negosyo, mga kabuhayan pinagtitiwala ninyo sa inyong mga anak, Panginoon Diyos. Patuloy po ninyo itong palagusin, upang sa gayon ay makagawa ninyo ng tulong sa lahat ng mga nangangailangan at makapagbigay, Panginoon Diyos, ng suporta para sa inyong gawa na magtataas ng inyong pangalan at magsusulong ng inyong lahat. Salamat po, Panginoon. Pagpalain ninyo ng eleksyon ng mga barangay at SK, Panginoon, na namin pagpapalagpay, Panginoon Diyos, ang eleksyon nito, Panginoon, at maging maayos at sa ngayon, Panginoon Diyos, ay ikaw ang makapaglalagay ng mga tao dapat na mamahala sa bawat barangay. Salamat po. O God, pagpalain ninyo ang nakatulog sa araw ng Panginoon Diyos sa kanilang pagbibigay ng oras sa sandali sa iyong salita. At alam ko ang mga hindi ang mawawalan ng pagdating sa pagkakataon na ang sila ang Panginoon sa kanilang patuloy na pagtutulog. Salamat sa kanilang walang sawang pagsusuporta para sa iyong pinupuri, pinuluwag natin. Muli, O Diyos, sa iyong mga kamay, nagkakatiwala ang iyong maghapon, maging pagpapala kami sa lahat ng aming mga kaupang palad, at maging ang pananalita na bibigay dito ng kalakasan sa bawat tao na aming makakapagpapala. At ano po ang bawat isa sa amin sa napakasunod na panahon pinagdaraanan namin ngayon, Panginoon Diyos. At gayon din po yung aking mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon Diyos. Sa mga panahon ito, sila ay naghahanda sa kanilang hapunan, pagtutulog sila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila ng isang panibagong araw sa kanila. Salamat po, Ama. Tawag ninyo ang iyong bendisyon sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus, ang aming Diyos at Pagkita. Ito po ang aming panalangin. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Sa presensya na'y aking hindi ka niya iiwan. Maraming salamat po, mga
mga kapatid, muli sa ating pagkikita at paglilingkod sa araw na ito, tayo ay pinagpala muli ng kanyang mga salita. Huwag kalilimutan ng ikalawang bahagi po ng ating paksa na pinag-uusapan bukas po, araw po ng Sabado. Salamat sa lahat ng naglaan ng oras na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Ngayong umagang ito, nawa ang patuloy na pagpapala at biyaya ng Diyos ay dumaloy sa inyong buong sambahayan. Maring Saribi, Maring Marlene at kay Maring Ningning Moreno Ragasa. Ano ang menu ni Chef Francis? Araw ng Biyernes, araw ng Munggo. Na may kapartner na. Ano bang partner ng Munggo? Gigi, masarap. O kaya paksiw, masarap. Praise God, paksiw na bangos. Okay. So salamat po mga kapatid Sa problema'y mapaharap. Likewise, Sister Ana. Likewise, praise God, hallelujah. At kung kayo ay patuloy na napagpapala ng ating pong gawain at nais po ninyong patuloy na sumuporta sa ikasusulong ng kanyang karyan, pwede po kayo magpadala ng inyong kaloob at andog para po sa gawain at para po sa mga lingkod ng Diyos, Pastor Manny Aidalena, Nandiyan po ang ating GCash account at Pastor Tony Rodeo. Shout out sa aking utol, praise God, hallelujah. Okay, paksiw na bangos, pastor, yan po ang ulam. Wow, kita nyo na. Masarap yan, Sister Neng, merong ternong munggo. Bueno, babay na po mga kapatid. Ingat-ingat po tayo dahil sa lahat ng mga lalabas sa kanilang mga tahanan. Tandaan po natin, meron po tayong habagat. Praise God, hallelujah, glory to God. So, sa panguna po ng ating Panginoon sa Kristo, sa pamamahala po ni Pastor Nene Principe at sa kapwa ko likod Pastor Tony Rodeo, itong nakasama niyong muli Pastor Manny Aidalena, na sa inyo yung nagsasabi, huwag tayong mag-atubiling patuloy na lumapit sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ng awat abag sa panahong kailangan natin ito, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Stay safe, stay healthy, stay strong. To God be all the glory. Bye-bye! Pinatagpuan, pinalagay ni Jesus sa kasalanan.